Sobra-sobra na ho yung atrasong ginawa nila sa atin. Why did you hide it, kid, and keep it from me? Now you lost your Jew. What were you thinking? Dito muna ako sa Malaysia, ha? Hindi siya mag-isa. Merong tumutulong kay Marikit. Unti-unti natin susugatan ng mga yan. Sino itong numero unong hate crashers sa mga parties na mga sosyal? Adela Torres. Don't look at me like that! Stop playing this video! It's not true! Alam mo na yung sakit ng pinalayas at pinatatabuyan. At sisiguraduhin kong hindi yan yung huling pag-iyak mo. Bakit ka malungkot? Hindi ka ba masaya na kahit papano nakaganti ka na rin kay Angela? Hindi ko kasi alam yung nararamdaman ko, Miss May. Di ba dapat nagsiselebrate ako? Kasi nakaganti na ako kay Angela. Pero ang bigat talaga eh. Alam niyo yung... Parang ang hirap maging masaya kasi... Tingnan niyo, kahit nagawa ko ng mapahiya si Angela, hindi pa rin matanggap ng sarili ko eh. Kasi nga, likas na mabuti ka, Ikit. Hindi ka gaya nung Soraya at saka nung Angela na yun. Talaga nasa dugo nila pagiging demonyo. Pero huwag kang magigilty, ha? Tama lang yan. Essential yan sa mga plano natin. Matapos yung nangyari dun sa club, sigurado ako na distract na sila. Eto, tignan mo to. Pag-aralan natin to. Baka sakaling may nakakita o may alam sila kung ano talagang nangyari nung araw na namatay si William. Malaking tulong yun para sa kaso mo. At huwag ka mag-alala, nagpadala na rin ako ng mga tao doon sa resort para magpanggap bilang guest at magmanman. Talaga, Miss May, ang galing niyo po. Sana po talaga malinis na po yung pangalan. Sana mapatunayan natin na si Soraya talaga yung killer. Miss May, gusto ko na po talagang umuwi sa amin. Gusto ko na po makasama sila Gemma Lu. Namimiss ko na po talaga sila. Salamat po. Babe, Oo. tama na yan. Kaya ka muna. Mamaya, dito na mo. Babi, tignan mo. Babi, may nakuha na pala akong CCTV footage galing dun sa database ng resort. Talaga? Oo. Nasaan? Patingin nga. Ayan o. Oh. Alam mo, malakas talaga kutob ko, Bobby, na inedit to eh. Para palabasin na si Ikit lang yung pumasok dun sa opisina ni Sir William. Pero Babe, hindi tayo pwedeng puro kutob lang eh. Dapat sure tayo. Sige, pag-aaralan ko to, Bobby. Alam mo, kung sino man nag-edit nito, napakalupit niya. Ano, parang tutunay yung footage, oh. Eh ano ngayon kung expert siya? Mas bilib ako sa'yo dyan, no? Mas magaling ka pa dyan, Babe. Kaya ako sa'yo, karirin mo yung pag-review ng CCTV kasi inaasahan tayo ni Beshi. Sige, Bobby. Ako bahala. Salamat, Babe, ha? Alam mo, miss na miss ko na nga yung Beshi ko, eh. At naman kasi napagbintangan pa dun sa kasalanang hindi niya namang ginawa. Why are you here, bro?
I've read the police report about a dozen times and something's not adding up, Kuya. Can you imagine, malaking tao si Dad. I'm sure he could have handled his killer. Pero kung si Ikit yung totoong pinagbibintangan nila, bakit wala man lang siyang sugat o pasa? Kung totoong sinaksak ni Ikit si Dad ng paulit-ulit, bakit wala man lang talsik ng dugo sa damit o katawan ni Ikit? Good point. I've been thinking the same thing. That's why we can't rely on the police report framing Ikit to be the prime suspect. We're gonna have to figure this out on our own. I agree. Kailangan may gawin tayo para malaman natin kung sino talagang pumatay kay Dad at kung ano talagang nangyari. Yeah. When we find out who the real criminal is, we're gonna make he or she pay for what they've done. Mami, sorry wala po talaga kami mahanap na witness sa resort eh. Basta huwag kayong titigil hanggat wala kayong nahanap. Ituloy niyo lang ang pag-undercover sa resort. Talasan niyo mga mata ninyo, baka sakaling may mahanap kayo. Sige po. Miss May, paano kapag wala tayong nahanap na ebidensya tapos wala rin tayong mahanap na witness? Ano nga bang buhay na ho tayo tatago? Ikit naman. Ngayon ka pa ba susuko? Ikit, hindi tayo pwedeng give up. Kailangan mapatunayan natin na talagang si Soraya ang killer. Dapat siyang managot sa krimen na ginawa niya. Kung hahayaan natin, mas mamimihasa yung magtiyahin yan, baka mas marami sila mabiktima. Akala kasi ng babaeng yan, walang makakapalag sa kanya. Pwes, ipare-realize ko sa kanya na hindi siya batas at mas lalong hindi siya Diyos. Teka lang, Miss May. Palaging maraming kasama mga bodyguard si Soraya. Paano tayo makakalapit sa kanya? Hindi ko alam. Ito na ang perfect opportunity. Tignan mo. May dadaluhang event ang babaeng yan. Akala mo naman kung sinong champion pagdating sa welfare ng kababaihan, napakalupit nga ng ginawa niya sa atin. Kung napakita mo sa lahat kung ano talaga ang totoong kulay ni Angela, pues, tatanggalan ko ng maskara ang babaeng yan. At ipamumukha ko kung anong klaseng demonyo siya. Thank you. Good morning, madam. Good morning. Sila na ba ang mga makakasama natin today? Yes po, madam. Oo. Bakit? Ay, takot ka ba sa iguana? Oo. Alam mo, magandang petang iguana. Mababait sila, tsaka napaka-loyal nila sa nag-aalaga sa kanila. Madam Soraya, doon na po tayo sa garden. Malapit na raw po mag-start ang program. Alright, sige. Thank you po. Salamat. Salamat po. Asan na ba si Bernie? Excuse me. Halika nga dito. Pwede mo bang alagaan muna si Zina? Papakainin mo siya, ha? At huwag mo siyang pakakawalan dito, ha? Alagaan mo siyang mabuti dahil mas mahal pa yan kaysa sa buhay mo. Sige, mauna na ako. Bye, baby! Nabasa mo na ba yung mga finid ko sa'yo tungkol kay Soraya Sharma? Siguraduhin mo lang na ma-on the spot mo siya sa press con.
Parang ang dami naman ito, ma'am. Dadagdagan ko pa yan kapag nagawa mo ng tama ang mga pinapagawa ko sa'yo. Opo, ma'am. Ako na pong bahala. And just to be clear, walang dapat makaalam na nagkikita at nag-uusap tayo. Don't worry, ma'am. Makakaasa po kayo. Sige na, baka malate ka pa sa press con. Sige, ma'am. Thank you. Salamat. Thank you so much, everyone. Unang-una, please have a seat. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa ating mga vloggers and press for coming here today. Alam niyo po, we are so blessed to have such beautiful weather and to have such beautiful faces in front of us. Alam niyo, this project is very, very important to me because I believe that women deserve to have a fulfilling and peaceful life, and that we do not deserve to be abused. Hello, madam. Ano pong reason ba't po kayo nagtayo ng shelter for abused women? Alam nyo, I really feel for women in crisis. Sa katotohanan nga po, tuwing nakakarinig ako or nakakakita po ako ng mga babaeng inaabuso at sinasaktan, talagang naiiyak ako eh. Kaya nung nagkaroon po ako ng pagkakataon to give back, I really made this my priority. Thank you. Masyado naman yatang busy sa pagtulong, madam. Baka napapabayaan na ninyo ang iba ninyong underground businesses. May balita, meron kayong gun smuggling at drug businesses na minana sa asawa. At leader din daw kayo ng sindikato. Totoo ba yon? Sir, hindi ko po alam kung saan nyo nakalap yung balitang yan or kung anong klaseng video ang napanood nyo. Pero there is no truth to that. I do not have any gun running or drug business dahil unang-una po, takot po ako sa Diyos. Kaya hinding-hindi po ako papasok sa ganyang klaseng negosyo. At isa pa, yung asawa ko po, he is a virtuous man. Siya nga po ang nagturo sa akin na buksan ang aking mga mata at palad para makatulong sa mga babaeng inaabuso. At kahit i-research niyo pa po, marami din po siyang ginawang charitable projects. LJ? Itigil mo na itong kalokohan to. If not, I will cancel the funding to your women's shelter. Sige po. Pasensya na po. Pero gahol po kasi tayo sa oras. Proceed po tayo sa next part of program. Madam, may token of gratitude po kami para sa inyo. Thank you. Ikaw siguro may gawa nito, no? Ha? Di ba ikaw ang takot sa kanya? Kaya ikaw pumatay sa kanya dahil takot ka sa kanya? Hindi po ako, ma'am. Hindi po ako, ma'am. You shut up with your excuses! Alam mo, sinungaling ka eh. Kaya kayo siguro inaabuso ng mga asawa nyo. Kasi mga sinungaling kayo. Kayo na nga may kasalanan. Kayo pa yung pa-victim. Pwes, wala kayong makukuha ni isang kusing mula sa akin. Bumalik na kayo sa mga asawa nyo para maabuso na kayo.
Wala akong pakialam sa inyo! Mamatay na kayo sa gutom! Excuse me, sir. Sorry, excuse me. What's going on? What's going on? Hey, stop it. Stop it. Hindi mo sila kailangan sigawan. I deserve to grieve. Namatayan ako ng pet ko, di ba? I deserve this! Soraya, you don't have to insult them, okay? Don't make a scene in front of everyone. Everybody get out of here! Get out! And you stop taking pictures! Please, get out of here! Get out! Calm down. Get out! Get out! Stop taking pictures! Get out of here! Tama na, please. Lumayas na kayo dito! Ano ba ginagawa niyo dyan? Tama na. Soraya, listen. We'll take a look into what happened, all right? Right now, please. Please, tama na, please. Please, tama na. I killed my baby! File a report on the incident earlier, and if you can, help the police with the investigation. Give them all the information they need. Yes, sir. Thank you. How much do you know about Soraya? I mean, yung past niya. Saan siya galing before siya naging investor ng resort? Well, aside from being an investor, very little. But Dad did trust him. I don't know. Masama ang kutob ko sa kanya. Kung umasta siya, parang she's too good to be true. But did you see the way she freaked out kanina? Yeah. Something's off. Kuya, I don't trust her. And kung ako sa'yo, mag-iingat ako sa kanya. Kumakaiyak ka? Alaga mo lang ang nawala sa'yo. Ako, naasawa ko. Buhay ko yun! Parte siya ng buhay ko! Dahil sa kahayupan mo! Hindi matutumbasan ang sakit na nararamdaman mo. May sakit na binigay mo sa akin, Soraya! Mami, hindi po tayo pwedeng magtagal dito. Baka mahalata tayo. Sadali lang. Mga anak, malapit na tayong magkasama-sama. Kaunting tiis na lang. Sorry kung kailangan ko magpakalayo-layo. Sorry kung pinag-aalala ko kayo. Alam ko nahihirapan na rin kayo. Sobrang hirap talaga, mga anak. Pero para sa kaligtasan nating lahat to, Mangga, please help me. Tulungan mo ako na mailayo yung mga anak mo kay Soraya. Ma'am, sorry po talaga. Kailangan na po natin umalis. Sinisipat na po tayo ng guard. Babalik ako. Pagbalik ko sana okay na lahat. You're right, Drew. Looks like you're looking at a ghost. Yeah, parang may something lang dun sa kotse kanina. Parang may nakita ko. Miss May, okay lang po ba kayo? Ba't po kayo umiiyak? May nangyari po ba kanina sa event? Naisip ko pa rin ang pagka ako. Naalala ko siya. Kanina, nakita ko si Drew at si Matthew. Alam mo, Ikit, si Drew at si Matthew na lang ang pamilya meron ako. Pero hindi ko sila malapitan. Miss May, huwag po kayong mag-alala. Nandito naman po ako eh. Di ba, pamilya na rin naman po tayo. Kung okay lang po sa inyo,
pwede pong ako po muna yung pumalit kay Sir Matthew tsaka kay Drew. Ipaparamdam ko po ulit sa inyo yung pagmamahal ng isang anak. Kung buhay si Emily, sana kasing bait mo siya at mapagmahal. Sigurado ho ako doon. Kasi syempre, kanina pa po ba magmamana? Syempre, sa inyo. Ikaw ba, Ikit? Hindi ka ba nangungulila sa nanay mo? Hindi mo ba siya hanapin pagkatapos ng lahat ng to? Hindi ko nga po alam kung gusto niya pa po ako makasama. Ikit, walang ina na hindi gugustuhin makasamang kanyang anak. Lalo na kung kasing bait mo. Sana nga po. Pero hanggat hindi ko pa po nakakasama yung nanay ko, pwede po bang kayo muna yung maging nanay ko? Kung okay lang naman po sa inyo yun. Oo naman. Oo naman. Talaga po. Tita, huwag na kayong mag-alala because I asked my techie BFF, Brandy, na i-report at i-take down na yung mga videos online para hindi na kayo pag-fiestahan sa social media. And condolences po ulit, Tita. Fly high, Zina. No more pain. Mga pese talaga mga babaeng yan. Pasalamat sila't maraming tao kanina. Kung hindi, pinakidnap ko na sila, tinorture. And as much as I miss Zina, I have to focus. Kasi kailangan na natin ituloy ang susunod na phase ng plano natin. Hey guys, you can just take that all to stop. Thank you. How's your investigation going? Find anything out that can lead us to what really happened? Nag-request ako sa crime lab na mag-re-examine ng murder weapon. Baka makahanap tayo ng bagong clues para makatulong sa kaso. I'll find out who did this to you, Dad. Hindi kami titigil hanggat hindi namin mahanap kung sino talagang pumatay sa'yo. Don't worry about the resort, Dad. I'll do my best to take care of it. I promise to do my best to live up to your legacy. Come in. Angela, I would like you to meet Mr. Robles. He is part of the board of directors of Dream Paradise Resort. Please, have a seat. I will go straight to the point. I need a favor from you. Kailangan kong makumbinsi mo ang mga shareholders na ibenta nila ang mga shares nila sa akin. Nang sa ganon, mas magiging madali para sa amin ni Angela na ma-elect sa board of directors sa darating na shareholders meeting. And for that favor, I have something for you. Ay, Beshi. Saan ka na ba? Mimiss na kita eh. Yes! Yes! Ano?
mo! Yes! Nakakaloka ka naman, nakakagulat ka naman, Bobby. Ano ba yun? Bobby, tingnan mo to. Ano to mabuti, Bobby? Mukhang legit, di ba? Oo. Hindi pa yan. Tingnan mo. Gumamit lang naman ako ng video editing software para ma-enhance yung video, para ma-increase ko yung resolution, para mas luminaw. Oh my God! Bobby! Ito Galing, yung di ba? kailangan natin para matulungan si Beshi, di ba? Tama. Oh my God! Ang galing-galing mo, Bobby! Ang galing! I'll see what I can do, Madam Soraya. Will that be all? Yes, thank you. Okay, I have to go. Tita, why is it so important to you na maging member tayo ng board? Dahil pag na-elect na tayo sa board of directors, it will be easier for me to convince them na gawin akong CEO kapalit ni William. At kapag nangyari yun, I am going to strip Matthew and Drew of all their rights. Nang sa ganun, hindi na nila kayang tulungan si Marikit. I like how you think, Tita. Because it all boils down sa panggigipit natin kay Ikit. I know. At kapag wala ng kapangyarihan si Marikit, tuluyan na natin siyang magpapakulong. Malu, Kaloy, pasensya na ha. Pasensya na kung hindi ko masabi kung nasaan ako, tsaka kung bibihira lang akong makatawag sa inyo. Alam nyo naman kasi secret lang talaga to eh. Para din naman kasi sa inyo to, para safe kayo, para hindi kayo madamay. Ano ka ba, Beshi? Huwag ka na mag-sorry. Okay lang naman sa amin ni Bobby kahit miss na miss ka na namin kasi naiintindihan ka namin, okay? Tama. Eh, tsaka tumawag lang kami, Ikit, kasi may good news kami. Huwag niyo sabihin kakasal kayo. Aba, antayin niyo naman muna ako. Ang OA nito, walang kasal na magaganap, okay? Dito muna tayo. Ay, Ikit, tingnan mo, may sinend ako sa email mo. Check mo dali. Ano? Ikit, tignan mo yung orasan. Di ba, Ikit, sabi sa report na pinatay daw si Sir William sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 6 ng gabi? Edited yun, Ikit. Binago yung timestamp sa footage para sabihin na 5:30 ka dumating. So, ibig sabihin, hindi credible yung footage na ginamit na ebidensya laban sa akin. May magagamit na akong depensa dun sa kaso ko. Pagtatanggol ko na yung sarili ko. Soraya, what's all this? And when is it supposed to happen? That's actually scheduled for next month. Sorry, pero hindi ko na kayo inabala. I know you're so busy with the investigation on William's death at sa paghahanap ng mami nyo. To the point that you've neglected your duties as general manager here. Neglected? I've never neglected my duties, even with everything going on. I don't take this resort for granted. I know how much it meant to my father. Never neglected. Well, I know that even during your father's time, some of the board of directors weren't happy with your management style. I'm sorry sa nangyari sa dad mo, Matthew. But I think it's a blessing in disguise na nawala na si William sa resort. Dahil nagkaroon ng board opportunity para palitan ng leadership ng company. So anong sinasabi mo? Ha?
Masaya pa kayo na namatay si Dad? You have no right to disrespect his name like that. Our dad built this place. Kaya wala kang karapatan na insultuhin ang legacy at memory niya. It's all right, Drew. Let's not stoop down to their level. Let's go. Napakayabang. Kaya lang naman siya na-appoint na general manager dahil anak siya ni William. Baka nga dapat ang tawag sa kanya, COO. Child of the owner. Hey, if you have something to say it to my face. Totoo naman ang sinasabi ko. Katulad ka rin ng tatay mo. Pareho kayong walang binatbat. In fairness sa kaibigan mo, Ikit, ha? Good job siya. Malaking tulong yan para mas lumakas ang ipafile nating motion to recall warrant. At para mapawalang visa yung mga kaso laban sa'yo. Eh, Miss May, may sapat na po ba tayong ebidensya para po kampihan tayo ng judge? Ano ka ba? May isa pa tayong bala. Nakalimutan mo na ba? Inutusan ko si Bogs na magmatsyag doon sa resort at maghanap ng witness para mapatunayan na inosente ka. Good news. May nahanap na sila. Oh? Sino po? Miss May, nandito na po si Blessy. Good morning po. Blessy, anong ginagawa mo dito? Nagpunta ako kasi gusto kong makatulong. May information ako na pwedeng mag-prove na hindi ikaw yung pumatay kay Sir William. Tama na! Ano ba? Stop it, please! Stop it! Oh my God! Bago ka! No! Tama na! Insultuhin mo kami! Huwag lang ang mga magulang namin, ha? Security, get these thugs out of here! Bad na sila dito! Thugs, I'm the general manager of this resort. Take him out. Sinapak niya ang isa sa mga board of directors. Mas mataas ang posisyon ni Mr. Robles. And even though you're the general manager here, that is not our company policy. We do not condone violence in Dream Paradise. You of all people should know that. Ano pang hinihintay nyo? Palayasin nyo na sila! I'm just spitting facts here. Walang personalan. Eh, kanina mo pa kami pinipersonal. Kung ayaw nyo mawala ng trabaho, kayang-kaya kayong sesantehin ni Mr. Robles. Ano pa hinihintay nyo? My father trusted you. And this is how you're gonna repay him? We should have never let someone like you onto our resort. Ako yung nasa front desk nung araw na pinatay si Sir William. Tandang-tanda ko pa noon nung dumating ka tapos hinahanap mo si Sir Matthew, di ba? 6:50 ng gabi. Naalala ko yun kasi nagsiselfie ako noon tapos nakagip ka pa nga sa picture eh. Tignan mo. Eh, di ba may nakalagay na time sa photos na kinukuha natin? Kaya may pruweba ako na ganung oras ka dumating sa resort. Drew, Matthew, hindi na dapat kayo pumatol para hindi na lumaki yung gulo. Pia, he crossed the line. What am I supposed to do? Stand by and let him disrespect our father's name? Kuya, huwag tayo pumayag na ipaban nila tayo sa resort. Magreklamo tayo. According to the bylaws, walang power si Mr. Robles to decide on his own. It's all right. I already spoke to legal about what actions we can take next. I did not foresee this. Hindi ko alam na ganun yung gagawin niya. Huh? What do you mean? Ibig sabihin, totoo yung sinabi ni Kaloy.
Yun ang ilam ng CCTV. Beses, salamat ha. Salamat kasi nag-decide ka na magsalita na. Gusto ko nga mag-sorry, Ikit. Natakot kasi ako magsalita noon kasi ayokong madamay. Kaso, hindi na ako makatulog kasi nakukonsensya na ako. Hindi ko nga alam kung paano ako makikipag-usap sa pulis. Pero, buti na lang, nilapitan ako ni Bobs. Siguro, sign na rin yun para magsalita na ako. At tumulong ako. Alam mo, Blessing, hulog ka ng langit para sa akin. Maraming salamat talaga. Sana magamit natin yung picture mo, tsaka yung statement mo, tsaka yung pinadalang video ni Kaloy. Para marinis ko yung pangalan ko para mapatunayan kung innocent talaga ako. Nag-uusap kayo ni Soraya? Yeah, we spoke. But only on a few occasions. And hindi naman niya nababanggit sa akin na ayaw niya sa leadership mo, Matt. Kaya nagulat ako dun sa ginawa niya kanina. Kapal talaga ng mukha niyang Soraya na yan. Wala pa nga 40 days nung namatay si Sir William. Kung ano-ano ng katarantadong ginagawa niya sa resort. Gawin na niya lahat ang gusto niyang gawin sa resort. I-enjoy niya yung mga huling linggong natitira niya. Dahil malapit natin gamitin ang ebidensya laban sa kanya. Dapat kay Angela at saka kay Soraya ang bulok sa kulong. Mag-ready ka na, Ikit. Dahil malapit na tayong bumalik sa resort. At sa muling pagtapa ko, ako mismo magpapalayas kay Soraya. That's what you deserve for killing my mom. Binibining pangit. Kasing pangit ng itsura niya ang ugali niya. Kit, nilibigyan mo na naman ba yung peklat mo? Alam niyo, Miss May, gusto ko nang harapin si Angela at si Soraya. Pero pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin, lagi ko pong naaalala na laging panalo si Angela. Palagi po akong talunan. Nakakawala po ng confidence kasi simula ako nung naging pangit ako. Lagi kong tinatanong yung sarili ko, may chance ba akong makalaban? Kasi palagi na lang akong talo. Palagi yung masama yung panalo. Ikit, alam ko mahaba-haba pang laban natin. Pero huwag kang panghihinaan ng loob. Magpakatatag ka. Tayo. Huwag kang mag-alala, ha? Kasama ka sa mga plano ko. Ibabalik ko ang kumpiyansa mo sa sarili mo, Ikit. Buburahin natin lahat ng mga hindi magagandang alaala na pinagdaanan mo sa kanila. Lahat ng mga pangit na pangyayari sa buhay mo. Dahil deserve mo ang panibagong simula. Salamat.
Miss May, maraming salamat po kasi pa-operahan niyo po ulit ako. Eh, bakit parang di ka naman masaya? Hindi, Miss May, na-trauma lang kasi ako eh. Di ba, dati napa-operahan niyo na po ako. Tapos umasa po ako na babalik po yung dati kong itsura. Pero pagkatapos po nung operasyon sa akin, nadismaya po ako kasi pangit pa rin po ako. Kaya parang ayoko na pong umasa sa wala. Kit, ang buhay, try lang ng try. At saka hindi pwedeng masanay ka na nandyan yung peklat na yan. Hanggat nandyan yung peklat na yan, maalala mo yung mga hindi magagandang bagay na ginawa sa'yo nila Soraya. At yung peklat na yan ang magpapaalala na hawak nilang buhay mo. Sigurado ka ba na wala na si Marikit sa Malaysia? Madam, dinoble-check na namin lahat ng documents. At wala ni isa sa mga registered record na nagsasabi na nasa Malaysia si Ikit. Eh baka naman, never naman siya pumunta doon. Or baka naman, lumipat na siya sa ibang bansa. Langya talaga yung Marikit na yun, ha? Nakakuha pang mag-travel yung gaga. Isa pa pala, madam. Kinausap ko na po yung mga nagbabantay sa posibleng backdoor channel exit ni Ikit. At lahat sila sinabi na wala silang nakatransak o nakausap man lang. Eh kung nandito lang pala si Ikit, eh bakit hindi niyo mahanap? Tita, baka tama yung theory natin. Na nandito talaga si Ikit tapos may tumutulong sa kanya. Sino naman tumutulong sa kanya? Hanapin niyo si Marikit. Pati na rin yung mga kakuntsaba niya. At pag nakuha niyo siya, papatayin ko yung dagang yan. Sasama ko na rin yung mga kasabwat niya. Hindi po, ma'am. Tsaka pag naoperahan ka na, wala ka ng peklat, babalik pa yung Ikit na palaban. Tapang at Diyosa ng kagandahan. Di ba? Tama po kayo. Alam niyo, Miss May, dapat talaga makatakas na ako sa kanigaan ng mga demonyo na yun. Maraming salamat po kasi nandun po kayo para tulungan ako. Ang dami ko pong natutunan sa inyo. Sobra. Naalala ko nga po sa inyo yung tatay ko. Kasi si tatay po yung lagi nagpapalakas sa akin ng loob dati. Alam mo, sayang nga lang at patay na si Rika. Kung buhay yun, tutulungan pa rin kita na makasuhan siya para mabigyan naman ng katarungan ng pagkamatay ng tatay. Salamat po. Pero sigurado po ako mismo kung nasaan lang si tatay ngayon. Makasaya nun. Kasi meron pong taong kagaya niyo na walang sawang tumutulong sa akin. Mahal na mahal mo talagang tatay mo, no? Opo, sobra. Ano nga palang pangalan ng tatay mo? Para madalo ko naman yung puntod niya at makapag-alay ako ng dasal. Talaga po. Si tatay po. Tatay Excuse Higa. me. Are you ready for your surgery? Sige na. Hindi ako aalis hanggat dito ako sa operasyon. Dito lang ako. Opo. Alright. Yeah. Gusto niyo, maraming salamat po sa lahat. Salamat po. May wag na lang kaya natin tanggalin tong benda ko. Kasi Miss May, natatakot ho ako eh. Baka pagtanggal po nitong benda, baka po pangit pa rin po ako. Baka masayang yung perang pinampa-opera niyo. Nakakahiya naman po sa inyo. Marikit, ano bang nakakahiya? Yung mga kalaban natin dapat ang mahiya. At kung ano man ang kalabasan ng surgery na yan, walang magbabago, Marikit. Okay? Magiging okay pa rin ang lahat. Tama po. Ready? Sige po, Dok.
Diyos ko, kayo na po bahala kung ano man po magiging result, Panginoon. Finally, nagbalik na ulit ang binibining marikit. Maganda na po ulit ako. Tama po kayo. Ngayon wala na po yung marka ng lahat ng kasamaan na ginawa sa akin ng nasabahan. Kumpiyansa na po ako ulit sa sarili ko. Maraming salamat po, Miss Mia. Akala ko po kasi hindi na babalikan natin kung itsura. Salamat po. Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi masama ang umasa, nagaganda ka ulit. Pero ngayon na ganda ka na, meron sana akong papakiusap sa'yo. Ano po yung Miss May? Lahat po gagawin ko. Alam ko na wala ng peklat sa mukha mo. Pero sana huwag mong kakalimutan na minsan, hindi lang sinugatan at winasak ni Larika, Angela at Soraya ang mukha mo, kundi ang buong pagkatao mo. Habang buhay na po nakatatak sa isipan ko lahat ng kasamaang ginawa nila sa akin. Nakapokus na po ako sa pagbabalik natin. At handang-handa na akong magkaharap-harap tayong lahat. Lalo na yung Angela na yan. Handa na akong singilin sila sa lahat ng mga atrasong ginawa nila sa akin. Wala sa usapan natin na kukunin mo yung resort tas papalayasin mo si Matthew. The last time I checked, Attorney Pia, I don't have to inform you kung ano yung mga plano ko. Ano? Nagulat ka, no? I'm not surprised, but I'm disappointed. Kung akala mo I'll just sit down and watch you take over, I won't. Hindi ko hahayaan na gawin mo yan kay Matthew. Ay, nako. Ang nagagawa talaga ng love, ano? It makes you stupid. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Pumayag ako makipag-team up sa inyo laban kay Iket, but not this time. Pia, I know you find it irresistible to protect the love of your life, si Matthew. And I'm sure, akala mo kapag tinulungan mo siya, that you will score points with him. Subukan mo na tulungan siya at i-expose ko na kasabot ka namin para mapagbintangan si Marikit sa pagkamatay ni William. Imagine, Attorney Pia Abad, defender of justice, involved in a crime? Sayang naman, baka madisbar ka pa niyan. Imagine, lahat ng taon na iginugol mo sa law school, all your achievements, flushed down the drain.
At magustuhan ka pa kaya ni Matthew kapag nalaman niya na ikaw ang nagplanta ng murder weapon kay Ikit. Huwag ka mag-alala. I promise you, walang makakaalam na kasabwat ka namin para mapagbintangan si Malki. What happens in Dream Paradise stays in Dream Paradise. Sir, totoo po ba yung bulong-bulungan ng mga marites sa gilid na tatanggalin na daw bilang general manager si Sir Matthew? For now, kinuntest namin ang order ni Mr. Robles, kaya reinstated si Kuya sa board at hindi na kami banned. Pero pwede pa rin yun magbago kung ma-influence ni Soraya ang mga bagong board members na ma-elect. Naku, sana wag naman umabot sa ganun. Kasi maliban sa kayo yung may-ari nito, mas gugustuhin namin na si Sir Matthew yung mag-manage ng resort. Huwag na kayong umasa na magsistay in power pa si Matthew for long. What are you doing here? Di ba sinabi ko sa'yo, ayaw na kitang makita at makausap ulit? That makes two of us. Alam mo, Drew, sayang ka. Kasi type pa naman kita. Kasi you're hot, you got the swag, tapos mayaman pa yung family mo. You're a good catch, actually. Kaso nga lang, kahit anong papansin ko sa'yo, hindi mo ako pinapansin kasi puro ka, ikit this, ikit that. Ayun tuloy. Na-turn off tuloy ako sa'yo. At saka, lalo na ngayon na medyo alanganin na yung posisyon ng family mo dito sa resort. Totally nawalan na ako ng interest sa'yo. Like, zero na talaga. Pwede ba, Ange? Umalis ka na lang. You have no right to speak to her that way. I suggest you take it back. Bakit hindi? She has every right to be here dahil pamangkin ko si Angela. What? Pamangkin? Yes. These two are related. You heard it right. Pamangkin ko siya dahil kapatid ko ang dearest mother niya na si Rika. A small world, isn't it? Kaya pala familiar yung galawan niyo sa resort. Kasi ganito rin yung ginawa niyo nung kinuha niyo yung lupa namin, di ba? In fairness sa'yo, ang tapang mo pa rin kahit wala na yung kriminal mong BFF. Pwede ba, wag mo siyang pagsalitaan ng ganyan dahil biktima lang din siya dito. So ito ba yung goal nyo from the very start? Yung resort talaga yung habol nyo? Yes, why not? May masama ba doon? Gusto ko lang naman i-improve itong resort dahil mukhang hindi nyo naman kayang patakbuhin ng maayos. Kaya gagawin nyo ang lahat para makuha ang resort, ganun ba? Even killing my dad. Gaya ng pagpatay nyo kay Manggani? Mag-ingat ka sa pananalita mo. Baka ikaw ang kasuhan ko at ikaw naman ang makulong. Hindi mo ako madadaan sa threat. Kayo ang dapat matakot because I won't stop until I find out the truth. At kapag nalaman ko na may kinalaman kayo sa pagkamatay ni Dad, I'll make sure mananagot kayo sa batas. Hello, Angela. Na-miss mo ko? I miss you too. May balita ko, pinapahanting mo raw ako Kasi, napanood mo yung mga vlogs ko tungkol sa'yo. Hindi na kita pahihirapan, Angela. Malapit na tayo magkita. Malapit na. Makikilala mo rin ako kung sino ako. Ako? Nakikipag-meet and greet dun sa cheap vlogger na yon? Excuse me. Pero diba, matagal mo na siyang gustong mahuli. Now is your chance para naman masampulan mo si Ate Girl. Well, may point ka. Actually, dapat nga excited ako, no? Kasi finally, mamimit ko na ang vlogger na nag-aaksaya ng kuryente at bandwidth niya para lang siraan. Question.
Ano bang plano mo kapag nagkita kayo ng personal? Simple lang. I'm gonna do what my tita does. I'm gonna make that vlogger's life a living hell gaya ng ginawa ko kay Ikit. Sir, may partial prints and smudges na natagpuan sa murder weapon. Someone must have wiped it with a cloth or their sleeve to get rid of the prints. Pero huwag kayong mag-alala. May nakuha pa rin naman na partial print pero hindi to kay Miss Marikit Karingal. Maraming salamat, attorney, at maaga mong na-apply motion to recall warrant. Attorney, ano po yung sinasabi niyo kanina na mas papanigan po ako ng korte kung magbo-volunteer, surrender po ako pag nag-appeal po ako sa korte. Tama po, Miss Ikit. Ikit, sa tingin ko mas maganda talaga na magpakita ka sa korte. Para ma-realize na talagang wala kang kasalanan. Dahil totoo namang wala kang kasalanan, di ba? Opo. If that's the case, this proves Ikit's innocent. It also proves the theory that someone set her up. Someone put the dart in her locker. Sir, kailangan nyo ma-identify kung kanino galing ang partial print sa murder weapon. We've wasted so much precious time since the authorities have been focused on Ikit. Habang pag-alagala yung totoong killer ni Dad. I mean, who knows? Baka may nabiktima pa siyang iba. Kailangan mahuli na yan. Willing naman po talaga akong umarap sa korte. Pag nagbalik na po tayo, ang una ko po talagang gagawin, lilinisin ko po yung pangalan ko. Para po makapag-focus po tayo kung ano ba yung totoong rason kung bakit tayo bumalik. Ang gantihan at pabagsakin si Soraya at si Angela. So, niran niyo yung partial print sa database, pero wala sa records niyo yung may-ari? Kung sino man ba may-ari ng fingerprints na yun, maaaring hindi pa natin ito na-aresto o hindi pa siya nakukunan ng fingerprints noon. Eh, bakit hindi niyo na lang kunin yung fingerprints ni Soraya tapos i-compare niyo doon sa nakita sa weapon? Hindi po namin pwede gawin yan sa hanggat wala tayong warrant o legal basis. Drew, don't let your frustration get the best of you, okay? We gotta stay focused. There's a process to this. Eh, hindi pa ba enough reason na kapatid ni Rica Torres si Soraya? Alam naman natin kung gaano kasama yung babaeng yun, di ba? Malamang ganun din si Soraya. So, gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi kami pwede kumilos ng dahil lamang sa hinala natin. Drew, hear me out, okay? He's right. We can't press charges just because she's Rika's sister. All right? We have to let them do their job and gather more evidence. Marami na ako nabiling shares for you. So, mukhang sure na ang seats nyo ni Angela sa board. And I'm certain na wala nang magcha-challenge sa'yo para makuha mo ang CEO position. What if si Matthew or si Drew i-challenge si tita? Alam mo, kahit makuha pa ni Matthew at Drew ang mga shares ni William, dadalawa lang sila. Di hamak mas marami akong kakampi sa board. Kaya kayang-kaya ko silang talunin. At isa pa, hindi naman ako natatakot sa kanila eh. I was born ready. At sigurado ako, I will beat them at their own game. And pretty soon, all of Dream Paradise Resort will be mine. Grabe, Miss May. Buti po nakita na ulit tayo. Akala ko hindi ko kayo makikita ulit. Ang saya-saya ko ngayon. Kabaday. Kaya nga malungkot. Sisira lang yung beauty mo. Pero, seryoso ha? Dapat walang makaalam na nagkikita tayo. Kahit sa mga anak ko. Pero huwag ka mag-alala, malapit na ako makabalik sa resort. Clara, meron sana akong isang malaking pabor na ihilingin sa'yo. Ano po yun? Nung mamatay si William, alam ko na nag-worry yung ating mga shareholders sa estado at saka direksyon ng resort. Please, Clara, kausapin mo sila.
Sabihin mo na kailangan ko yung boto nila. Yung mga shareholders natin na loyal kay William. Yung mga kaibigan, mga kamag-anak namin. Sabihin mo na kailangan namin ng boto nila para sa darating na annual stockholders meeting. Para makabalik kami ng mga anak ko sa board. Para hindi makapag-take over yung Soraya na yan. Opo, sige po, kakausapin ko po sila mismo. Salamat. Yun lang muna. Sige. Ingat kayo. Mauna na po ako. Mag-ingat po kayo. Salamat. Kaloy, Jamalu. Good evening. Saan pala si Pia? Hindi ba siya sasama? Oh. Apparently there was a hearing at the court today. So she won't be able to make it. You guys are here pala. Hindi ba kayo nahiya mula dun sa boxing match niyo ni Mr. Robles? Kasi if I were you guys, I would just hide and look for another place to stay. At kung iniisip niyong pigilan ako sa gagawin ko, I'm so sorry to say, but you are looking at the new CEO of Dream Paradise Resort. Don't worry, Matthew. Hindi ko sisirain ang resort na to. In fact, I'm doing you a favor. Dahil pagagandahin ko pa to under my leadership. But don't get too ahead of yourself or overconfident, Soraya. The board will decide who the new CEO is, not you. Well, I'm positive na lahat na may-elect na board members ay kakampi namin. Kaya, sure ball na ako na ang papalit sa pwesto ni William. Yes, okay. Okay. Thank you. Good news and bad news. Ano gusto niyong unahin ko? Good news, syempre. Well, the good news is, pasok na kayo sa 6 na seats ng board. Gamit syempre yung shares na nabili niyo. I also got enough votes. Kaya sure na tayong 3. God, tita, we're finally in! Wait muna. Ano yung bad news? Pasok din sina Matthew at Drew. Gamit yung shares ni William. At yung isa nating kalyado, si Mr. Montes, hindi nakapasok. Well, ang maganda dyan, pasok na tayong 3. And then si Matthew at saka si Drew, so ibig sabihin may isa pa. Kung sino man yung isang board member na ma-elect na yon, kailangan kakampi natin dahil cutting na ako to take over this whole operation. So guys, just relax, okay? Everything's under control. Mabuti pa, let's check out the venue now. Yeah, sure. And here are the new members of our board of directors. Mr. Matthew Smith. Mr. Andrew Jimenez Smith. Mr. Jason Robles. Miss Angela Torres.
Miss Soraya Sharma. But they are not yet complete. Our last and final board of director needs a special introduction. Hello! Misteryosa in the house! Ikaw si Misteryosa, no? What are you doing here? This is an exclusive event for shareholders at hindi sa mga nag-share lang ng chismis. Bakit ako hindi pupunta? Invited ako dito. I know that voice. Siya ba yung isa pang shareholder? Sorry medyo dramatic ba yung pagpasok ko? Pasensya na kayo kasi kailangan ko lang tupadin yung promise ko kay Angela. Di ba, Angela, sinabi ko sa'yo, mamimit mo rin ako. Ito na, surprise. Hi. Wait, why does your voice sound familiar? Siyempre, kilala mo ko, Angela. Sobra. Guys, gusto niyo na ba ng face reveal? Sige na nga. Sige. Ako lang to. Ang bagong binibining marikit. Pro Max, 2 terabyte, fully paid. Pero kalma lang kayo, meron pa akong ibang kasama. Hindi ako nag-iisa. Sino? Wait, Ikit, what do you mean? Hulihin niyo yung babaeng yan! Siya ang pumatay kay William Smith! Sige, magtawag ka. Hindi ako natatakot. Kaya kong patunayan na inosente ako. Kaya kong linisin ang pangalan ko. Pero bago ko linisin yung pangalan ko, meron akong special announcement. May special announcement ako, guys. Kailangan makinig kayong lahat. Ipapakilala ko sa inyo ang huling member ng Board of Directors, ang taong tumulong sa akin para muling makabangon. Ang taong tumulong sa akin para makabalik ako. Dito. Spotlight, please. That's Mo. I'm sure you all know kung sino ako. May Smith, new board member. Alive and in the flesh.
Alam ko maraming katanungan sa mga isip ninyo ngayon. Pero gusto ko munang malaman ninyo na nakipagpatintero muna ako kay kamatayan bago ako nakarating dito. Sa mga happy na nakita ko ulit, mga dong, mga day, daghang salamat. Thank you so much. Sa mga hindi naman, I'm sorry. Kaya wag na kayo magpaka-plastic dyan. Sa mga inggitera, kahit ilang beses pa kayo sumulat sa wish ko lang para pabagsakin ang beauty namin ni Ikit. Sorry, but we're back. Mas malakas, mas matapang, at handa kaming pabagsakin ang mga taong gusto kaming sirain. In short, manginig na kayo sa takot. Tama si Miss May. Ang bumangga sa amin. Diba? Ikit. Ma'am, finally. Ma'am, akala namin may nangyari sa'yo. Oh. I was so worried about you. Gusto mo! What happened? Akala ko ba, pinapatay mo na yung bidabidang si May na yan? Well, akala ko rin. Obviously, traitor yung mga tauhan mo. Tignan mo, ayan si Bogs. Oh my God. Tita, what if i-expose tayo yung Tita May? What if i-expose niya tayo sa lahat ng ginawa natin? Akala namin may nangyaring masama sa'yo. We tried everything para makontak ka, para ipaalam sa'yo na si Dad. Alam ko na, bro. Alam ko na. It breaks my heart na hindi ko malang siya naihatid sa uling hantungan niya. And I'm so sorry kung hindi ko malang kinadamayan sa mga oras na yun. No, it's okay. I'm sorry. No. How did you and Ikit find each other? And Ma, ano ba kasi talagang nangyari sa'yo? Ba't ang tagal mong nawala? Yung anak sa tindi ng pinagdaanan ko, natakot ako na baka hindi ko na kayo makita ulit. At hindi ko napapayagan yun lalo pa ngayon na wala ng daddy ninyo. Ay? Ang OA? Ano gulat na gulat, Angela? Nag-impress lang ako, Nagpapula ako ng buhok. Takot ka, ha? At least, I'm not stupid like you. Kung ako sa'yo, sana forever ka na lang nagtago knowing na may naghihintay sa'yo na warrant of arrest. As in, isang tawag ko lang, may dadakot na sa'yong pulis. Paano hindi mo man lang natulugan, ha? How could you let this happen? How could you let May Smith be on the board? Madam, hindi ko naman alam na magkakagan. Talagang, nagtataka nga ako. LQ ba to? As in loser's quarrel? Maiwanan ko muna kayo, mga madam. Ayaw kita mapagod. Huwag ka na mag-abala, baka wala kang load. Tumawag na ako. Ako mismo. Kasi nag-voluntary surrender ako. Kasi kaya ko mong patunayan, na inosente ako. Oh, really na? Talaga. Dapat nga kayo ni Soraya ang matakot, Dahil ginagawa na ni Miss May ang lahat. Para ma-expose na kayo talaga ang totoong kriminal. Alam mo, sa tindi ng pinagdaanan ko sa'yo, deserve mong mamatay. Pati asawa ko na walang malay, dinamay mo. Hindi mo kayang gawin. Not in front of all these people. Bakit parang natatakot ka? Sabi ko na nababahag din ang buntot mo. Lalo na pag wala yung mga guns sa paligid mo.
Eh, di ba pangarap mo maging it girl? Oh, yung famous ka na, kaso sa kulungan nga lang. Ang ginagawa mo, parang tanga. Alam ko na yan. Dahil kukunin mo yan. Tapos ibubuhos mo sa akin, pero hindi matutuloy kasi pipigilan ko ganun. Tapos ibubuhos ko pabalik sa'yo. Angela, mag-upgrade ka naman. Hello, hindi ka nahihiya sa akin. Binibining Marikit Pro Max. Nag-level up. Itong mukhang to, hindi na ako takot. Kahit sinong Poncio Pilato at demonyo patawagin mo. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita sasaktan ngayon eh. Una, hindi ako kagaya mo na walang pakundangan kumanakit ng kapwa. Pangalawa, gusto ko mabulok ka sa kulungan para pagbayaran mo lahat ng mga kademonyuhan mo. Alam mo, kahit magsumbong ka pa sa pulis, kahit ipagsigawan mo pa sa buong mundo, mapapaya ka lang dahil wala ka namang matinding ebidensya laban sa akin. Sa ngayon, oo, wala pa. Pero darating tayo dyan. Sisingilin kita ng mahal sa pagkidnap mo sa akin, sa pagpatay mo sa asawa ko. Inumpisahan mo to. Tatapusin ko tong laban na to. At tatapusin ko nang ako ang mananalo. Yung daya mo naman eh. Kakabalik mo lang, tapos madedetain ka lang pala. Kit, sure ka ba? Kailangan mo bang gawin to? Ano ba, kumalma nga kayo. Alam niyo, sa pamamagitan nitong pagbo-voluntary surrender ko, gusto kong patunayan sa judge na inosente ako, na malinis yung konsensya ko. Welcome banding. Pangit naman ang timing mo, Bobby. Kayo mag-alala pagkatapos na itong lahat ng to. Sawa kayo sa akin. Babalik din tayo sa dati. At, Jemalu, pag na lang bahala mag-explain kay Ninong Badong tsaka kay Ninang Selly, ha? Namiss ko kayo. Oo. Peste sila. Ang lakas ng loob nilang kalabanin ako. They have no idea who they're dealing with. No spoil brat me. Are you saying something, Angela? No, Tita. I'm upset. I mean, we were blindsided by those switches. We have to do something to show them that we're not losers! Tita, what if ipakidnap ulit natin sila? And then dali natin sa isang remote island or somewhere na hindi sila agad makakatakas. Angela, sa palagay mo, after everything they've been through, hindi man lang sila maghihigpit ng security? Hindi ka rin nag-iisip eh. Anyway, moving on, we'll just let them play their game. May nalalaman pang pa-voluntary surrender tong Marikit na to? Kung inaakala niya makakalaya siya, nagkakamali siya dahil sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Mga walang hiya sila! Mga walang kaluluwa!
Oo, anak. Ang dapat sa kanila, mawala na dito sa mundo! Huminahon ka. Mom, you should file a police report against them and press charges against Soraya for Dad's murder. Mag-aaksaya lang tayo ng oras at ng pera. Wala tayong sapat na ebidensya. At saka isa pa, hindi talaga natin sigurado kung may connection sa police at justice system ni si Soraya. Can't we use the tampered CCTV footage that Soraya used against Ikit as evidence? Mapapatunayan lang na hindi nga talaga si Ikit ang pumatay sa daddy ninyo. Pero hindi sapat yun para idiin si Soraya. Unless mapaamin natin yung staff na nag-tamper sa CCTV footage at aminin niya kung sino yung nag-utos sa kanya na gawin yon. Baka ikanta niya si Soraya at baka may copy din siya ng unedited CCTV footage. In that case, malalaman natin kung sino ang kasama ni Dad sa office niya nung pinatay siya. We should find him fast. Okay ka lang ba dito? Maayos pa talaga ang lagay mo? Oo naman. Malma ka nga, Drew. Okay lang ako. Alam mo ba, sa selda namin, na-promote ako kagad. Mayura na ako. Tawag nila sa akin, Princess. Prinsesa ng City Gate. Hindi ko gets. Ito naman, ang hirap mag-joke sa'yo. Wala ba kayong TV? Dapat nanonood ka tuwing hapon ng teleserye. Alam mo, believe talaga ako sa'yo. Nagawan mo pa ng paraan na magpatawa kahit nakadetain ka. Kailangan ko naman, stressin ko pa yung sarili ko. Basta ako, pinangahawakan ko dito yung pangako sa akin ni Miss May. Pinapaasikaso niya na kasi sa mga lawyers niya yung kaso laban sa akin. Para mapawalang visa. Kaya konting tiis lang ako. Oo nga pala, Ikit. Salamat. Salamat na nandyan ka para kay Mom. Hindi man kami ni Kuya ang kasama ni Mom, we're at peace. Knowing na ikaw yung nagmamalasakit para sa kanya, na ikaw yung nasa tabi niya. Ano ka ba? Siyempre si Miss May yan. Napakabait niyan sa akin, ba't di ko tutulungan, di ba? Nagtutulungan kami dalawa. Hey, Ikit. Listen, I promise you, gagawin ko ang lahat para mapanugod sina Soraya at si Angela sa lahat ng ginawa nila sa'yo, kay Mom, at lalo na kay Dad. Salamat, Drew. Maraming salamat. Alam mo, kahit wala na si tatay, swerte-swerte ko pa rin. Kasi nagkaroon ako ng pamilya dahil sa inyo. Huwag ka lang ba doon? Alam niyo, Sir Macho, masakit to para sa akin, ha? Pero siguro wag na natin ipilit. Hindi talaga tayo tinadhana. Mas okay sigurong kalimutan na lang natin yung isa't isa. Kaibigan niyo rin pala si General Ramirez. Madalas ko po makasama ang asawa niya sa mga charitable projects. Kaya close din po kami kay General Ramirez. Pasensya na ho, may hearing pa ako mamaya. Pero ano ba talagang pakay niyo sa akin? Actually, it's about that hearing po. Meron sana kaming special request. Baka naman po gusto niyong ipa-renovate itong chambers niyo, o di kaya bahay niyo, or baka gusto niyong bumili ng bagong kotse, or even take your family out for a vacation. Saan ba pupunta itong usapan na to? At anong kinalaman ng mga tanong mo sa hearing ko mamaya? Wait. I hope mali ako sa iniisip ko. Matalik na kaibigan ko po si William Smith. Business partner ko po ang pinatay ni Marikit Karingan. Kaya we were hoping na sana hindi niyo mag-grant ang motion to recall her warrant of arrest na ihihiring niyo mamaya.
hindi dapat ma-dismiss ang kaso ni Marikit Karingal. And in exchange sa tulong nyo, we're willing to be very generous. Sinusuhulan niyo ba ako? To be honest, you're not the first one to bribe me. At hindi ako tatagal sa propesyon kong ito kung wala akong integridad at kredibilidad. Judge, baka naman po pwedeng pakinggan niyo muna yung offer ng tita ko before you decide. Here is a blank check. You can write any amount you want. We'll just leave it there kung nahihiya kayong tanggapin sa harapan namin. Basta kayo na po ang bahala kay Marikit. Kailangan manatiling nakakulong ang babae niyo. We'll go ahead. Thank you po. Napag-aralan ko na yung mga ebidensyang isinumitin ninyo. Meron ka pa bang gustong sabihin o idagdag, Miss Karingal? Your Honor, sumusumpa po ako sa ngalan po ng namatay kong tatay. Hindi ko po talaga kayang pumatay ng tao. Aaminin ko po, nagkaroon po kami ng misunderstanding ni Sir William bago siya namatay. Pero malaki po yung utang na loob ko sa kanya. Hindi po dahil sa kanya, sir. Hindi po ako nakapasok ng resort. Naging mabait po siya sa akin. Naging mabait po sa akin yung dalawa niyang anak. Pero unang pamilya na po yung turing nila sa akin. Alam ko po hindi po ako perfectong tao. Pero nagsasabi naman po talaga ako ng totoo eh. Pero Honor, huwag niyo naman po sanang hayaan mawala lahat ng pangarap ko. Dahil lang po sa isang krimen na hindi naman po talaga ako yung gumawa. Sobrang dami ko pa pong pangarap, Your Honor. May mga bagay pa po akong kailangan gawin. Gusto ko pa pong tulungan yung mga kadimoy ko. May pangako pa po ako sa tatay ko na kailangan kong tuparin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Nagmamakaawa po ako, Your Honor. Palayain niyo na po ako. Palayain niyo na po ako para kawa niyo na. Beshi! Kit! Beshi! Beshi, ano ba? Ano? Kamusta yung resulta? Negative ba? Oh my God. Tita, mukhang nasa side pa rin natin ng swerte. Mukhang pinos ni Judge ang kaso against the kid. Everybody has a Pera-pera lang yan. O, ano pang hinihintay nyo? Ibalik nyo na sa kulungan yung kriminal na yan. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong dalawa. Kasi nag-abala pa kayo ng pagpunta dito eh. Siguro, akala nyo tuloy pa rin yung warrant of arrest laban sa akin. Sorry ah. Itong luha ko, tears of joy to. Dahil dismissed na ang kaso laban sa akin. Congrats, man! Narinig niyo yun? Yes! Kaya best friend ako! Yes! Woo! Kaya maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta at nagdasal para sa akin. Pero tuloy pa rin ang laban.
Paghala-gala pa rin kung sino yung totoong kriminal. Alam niyo ba kung sino yon? Gusto niyo bang makilala? Sila ang nasa likod ng pagpatay ng tatay ko at pagpatay kay Sir William at sa pagkidnap sa amin ni Sir Matthew at ni Miss May. Stop it! Stop it! Sila ang totoong kriminal. Hoy! Sinungaling ka, huwag kayong maniwala sa kanya. That's not true. Ano ba? Angela naman, huwag ka na magmalinis. Kung ako sa inyo ng tiyahin mo, mag-practice na kayo magsuot ng orange. Warm up na, ganon. Dahil ngayong nakalaya na ako, sisiguraduhin kung kayo ang mabubulok sa kulungan. Sige, pag-viralin nyo yan, picturean nyo, videohan nyo. Dahil yung dalawang yan, walang puso, walang kaluluwa. Dugong kriminal ang dumadaloy sa mga ugat ng mga hayop na yan. Ano ba yan? Stop it! Stop it! Ikit, pigilan mo tong mga cheap mong supporters! Di ba gusto mo maging famous? Gusto mo viral, di ba? Ayan na yun! Picturean nyo! Magsawa kayo! Ano ba? Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Dito mo yung sinasabi niya! Stop it! Ano ba? Shut up! Umalis na kayo! Go home! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Umalis na! Go home! Ano ba? I was able to look for you para ibigay ito. Bilang respeto sa mutual friend natin na si General Ramirez, palalagpasin ko ito sa ngayon. Pero ito ang tatandaan ninyo. Hindi lahat ng opisyal kaya ninyong bayaran. Ang cute! Uy, ang ganda din ako. Oh, may mga isda eh. Hoy, bakla in fairness, may budget kayo ah. Eh, syempre, Besh, meron tayong sponsor para sa victory party at saka bonding kineso natin ngayon. Totoo ba? Sino? Yes! Ayan, no? Si Miss May. Oo. Sa Miss May. Miss May! Si Miss May. Hello! Hello po, Miss May. Afternoon po. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Congratulations sa bagong laya. Naku. Alam mo, nung sinabi sa akin ni attorney, syempre natuwa ko agad. Kaya tinawagan ko agad si Gemma Lu para magkaroon tayo ng intimate celebration. Ako, Miss May, maraming salamat po sa inyo. Hindi po dahil sa inyo, tsaka doon sa lawyer. Baka talagang binibining city jail na ako. Oo naman. Naalala ko tuloy si tatay. Kahit wala po siya dito eh, parang may savior pa rin po ako. Nandiyan kayo para lagi ako iligtas. Sumalangit daw ang kaluluwa ng iyong tatay. Sigurado ako, natutuwa siya sa mga nangyayari sa'yo ngayon. Ha? Siya nga pala, umorder na ako ng mga pagkain. Tapos yung mga ibang bisita, paparating na rin, ha? Bisita? Si Drew po ba? Tsaka si Sir Matthew? Naku, hindi nga eh. Kasi meron silang prior commitment. Pero huwag ka mag-alala. Magse-celebrate tayo na kasama sila sa ibang araw, ha? Ay, Beshi, si nanay at si tatay pupunta din dito. Sabi kasi ni Miss May, pwede silang i-invite. Si Ninong? Oo. Oh, Miss May, maraming salamat. Napakabait nun. Excited na nga ho ako makilala niyo yun eh. Best friend po siya ni tatay. Nung namatay po si tatay, siya na po talaga yung tumayong pangalawang magulang para sa akin. Excited na ako makilala sila. Ha? O siya, halika na. Una kayo. Parating, una kayo, una. Ang dami kong in-order, ha? Kayo nang bahala sa drinks na gusto ninyo. Pero yung pagkain, okay na lahat. From salad to main course. Oh my God, tita! Nag-viral meme yung pamamahiya sa atin ni Ikit kanina! Shhh!
Alam mo, bukas makalawa, magkakaroon din ng bagong viral meme at matatabunan na rin yung atin. Ang hindi ko matik is yung naabswelto at pinakawalan ng Lisa Malikit. Ang dapat doon, nabubulok sa kulungan. She doesn't deserve that. Tita, pwede buksan ulit nila yung case na kung sino pumatay kay Sir William, tapos baka madamay kayo. Hindi ako papayag. Papatayin ko muna yung Marikit na yun bago mangyari yun. Buisit talaga eh. Akala ko nakaganti na tayo sa kanya. Hindi pa pala. Tita, kalma muna tayo. I'm sure there are other ways para makaganti tayo sa kanya. Para masira natin si Kit. And I think I already have the plan. Exactly what are you thinking of? Well, naisa na namin siya before. Ano ba naman? Ulitin namin ulit. Namin? Oh, what are you talking about? Just wait and see, Tita. Sarap. O, kumain na kayo. Thank you po. Sige, kain na kayo. Kain na ba kayo lumamig din sa baw? Opo. Kain na. Ha? Chicken. Dali lang ha. Ang dami pagkain. Sabi. Ay, chicken. Ayan. Dahil pa isda dito. Uy, ang init pa. Sila ikit yata yun. Sorry, Bobby ko. Kit! Yan. Uy, ayun na. Sige. Yun na. Oo. Hello. Ay, Nay. Ano po? Sige. Grabe na miss ko. Kayo kamusta? Ay, okay naman. Alam mo, Ikit, napanaginip ako tatay mo eh. Tatay, Oo. ano po? Ano po na panaginip niyo sa kanya? Ang sabi niya sa akin, huwag daw kitang bababayaan tapos tulungan kita sa paghahanap ng nanay mo para may kadamay ka rin sa problema mo. Sweet ni tatay, no? Kahit wala na siya dito, no? Nag-aalala pa rin siya para sa akin. Hindi lang naman tatay mo, nandito naman kami. Alam mo, hindi lang kita matulungan sa paghanap ng nanay mo kasi hindi ko naman siya kilala ng personal eh. Yun lang, nakikikwento ng tatay mo tapos napakitang picture. Pero, alam mo, pag nakita ko yung nanay mo, makikilala ko yan. Sana ko talaga makilala natin siya. Kain na ho tayo. Oh, sige, oo, sige. Halika na. Nagugutom na ako. Nung pwede, dito na lang po muna kayo mo po. Okay. Si Miss May po kasi nakaupo dyan. Boss po namin ni Gemma sa resort. Nasaan siya? Ngayon lang po siya, may kausap lang po sa phone. Meeting daw din. Sige. Kain ka? Babe, kain ka na. Sige, kain na. Tay. Kuha ko kayo, kanin po. Nung naisip ko lang po, paano kaya ipa-drawing natin si nanay base dun sa mga tatandaan dun sa picture niya? Parang yung mga pulis, pag may wanted, gano'n. Malay mo naman, di ba? Diyos! Ay, paano kung nagbago na itsura niya? Oh. Ako, malamang, malabo niyo nang mahanap yun. Nag-abroad na, di ba? Oh, hindi na babalik yun. At saka malamang maganda na buhay mo sa ibang bansa. Silya. Ano ba naman? Kit, pasensya ka na sa ninang mo, ha? Teka, nasan pala yung CR dito? Naiihi ako eh. Ay! Daddy, dun. Naiindin ako sa Makadadi ka. Makadadi ka Talagang naman. daddy, Jingle. Oh, sige, doon. Dalihan mo, ah. Gusto mo? Naiindin ako. Balik kami! Wala mo yung chicken talaga. Ako. Hi! Ay, si Ninang Celia nga po. Hello po. Ikit, pasensya na ha, si Clara tumawag. Akala ko kasi bukas pa yung meeting ko doon sa pinakamalaking summer event doon sa resort. Ay, ngayon pala. Oo, nandun na yung mga kausap ko. Paano po yan? Di pa ho kayo kumakain. Okay, it's okay. Importante lang talaga to. Pero huwag kayo mag-alala. Bayad na yan. Umorder kayo kung anong gusto ninyo kahit mag-take out pa kayo. Ay, grabe. I'm sorry talaga. I really have to go. I'm sorry. Thank you po. Sige. Thank Bye. you po. Bye. Sorry. Thank you po. Okay. Sayang naman. Kaya nga.
Tara, kain na tayo. Umpisahan na natin kumain. Oh, pansit, Nay. Salamat! Ayun na. Wala, sayang. Ha? Kakaalis lang ni Miss May. Oh. Literal, nakakaalis lang po. Talaga? Abot, sayang. Hindi mo na kumain? Hindi. Kain na lang. Good job, kid. I'm happy for you. You deserve it. Gusto mong tawagan? Bakit pa? She dumped you already. Things were a bit messy back then, and I probably approached her at the wrong time because she was going through a lot. And that's understandable to why she rejected me. Wow. Looking back, parang nandyan din ako sa sitwasyon na yan before. Gulong-gulo ako, tapos hindi ko alam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Kaya kinailangan kong lumayo sa'yo. Bakit pagdating kay Ikit parang sobrang willing mong intindihin siya? Pero pagdating sa akin, parang hirap na hirap kang bigyan ako ng second chance. Pia, look, I'm sorry things between us didn't work out, okay? But, Pia, I think we need to accept that whatever we had, there's no going back to that. I'm sorry, but it's over. Ilang beses pa ba akong magsosorry at magpapaliwanag sa'yo sa pang-iiwan na ginawa ko sa'yo before? Bumalik ako dito kasi gusto kong i-revive yung relationship natin. My point is, nandito na ulit ako. Baka pwedeng tayo na lang ulit? Kesa ipagsiksikan mo yung sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo. Please? Well, this better be impressive. Trust us, tita. Expert tong si Brandy when it comes to using in AI and video editing apps. Kaya mag-work ka. Madam, prepare to be amazed. Ang saya-saya, Bessie. Nasa akin ang simpatya ng mga tao. Paniwalang paniwala sila sa acting ko. Kawawang-kawawa ako sa paningin nila. Wala silang kamalay-malay na ako naman talaga ang pumatay kay Sir William. Teka, mukha ni Ikit yan, pero boses ni Angela peke ito eh. Ako dyan na nga kayo. Tita, wait, we're not yet done. There's more. Yes. Hi vlog! Welcome to my guys! Ako nga pala ang inyong online tour guide, Binibining Marikit at your service! Alam mo, sikip nga yan, pero niloloko niyo ako eh. Ano, no? Madam! Tita, ipakita mo na yung final video. There you go. Nasa akin ang simpatya ng mga tao. Pati walang paniwala sila sa acting ko. Kawawang-kawawa ako sa paningin nila. Wala silang kamalay-malay na ako naman talaga ang pumatay kay Sir William. Gumamit lang naman ako ng voice cloning application and there you go. Well, this better be impressive. Trust us, ni Angela, peke to eh. Ako dyan na nga kayo. There's more. Alam mo, sikip nga yan, pero niloloko niyo ako eh. Ano? Madam! 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 There you go.
Bravo! Alam mo, kung hindi ko napanood yung material kanina, I would be 100% convinced na si Marikit nga yan. Good job! Thank you so much, madam. I have a question. Kailan po natin ipapa-viral tong video na to? Perfect na mailabas natin yan sa mismong summer event ng resort. That way, talagang mapapahiya si Ikit in front of family, friends, and loyal employees ni Sir William. Ay nako, hindi lang mapapahiya yung Marikit na yan, pero mawawala ng kumpiyansa sa kanya lahat ng mga co-workers niya at maki-question din ang innocence niya sa pagkamatay ni William. Ngayon, I will make sure na siya naman ang pagpepiestahan at mahe-hate ng mga tao. Isa pa! Gusto mo pa ulit? Sige na, isa pa! Of course, madam. I told you, tita, this would work. Grabe! See? Grabe, ako matat naman ng Bobby Talaga ko. ba? Parang model. Huwag ka nang lalandi sa ibang babae, ha? Naku, hindi, bubultsakin talaga kita. Huwag kang tatawa-tawa dyan. Ano ka ba? Loyal ako sa'yo, no? Sa ganda mong yan, tsaka sexy, Bobby, mag-aanap pa ako ng... Naku, hindi ako bulag. Ang galing akong mamuli. Pwede ba? Pwede ba? Aray, true love. Alam kasi kayo. Sobra naman. Time first. Sorry Sorry Alam naman, mo mabuti pa, bumaba muna tayo sa pool. Samahan natin yung ibang tour guides. Mga naman. Oh, Ibangani. Ayan na sila. I really hope you guys enjoyed the event. We want this place locked down pretty tight, right? Don't want any uninvited guests to attend the party. Alright, so Clint, you'll be over here. And Barton, over there, alright? Matthew! Yeah. How's... Oh my goodness! Sorry. Are you okay? Ouch. Sorry, let me guess. Bourbon, tequila? No, I'm not drinking. Oh, you're not drinking? Not drinking yet. Oh, okay. Maybe later. Okay. Yeah. So how's the party going? So far so good. Are you ready for the ramp date? Dreading it. Oh, let me fix your hair. Naku, mukhang mas lalanggamin pa, Bobby. Wala ko, ako lang yung Ay, may nahanap. Bobby, nakita mo nang nagdudurog yung puso ng beshi natin sa selos, so. Tapos gagatungan mo pa ng ganito. Konting respeto naman. Tanggapin ko naman. Aray. Excuse me, ako magsiselos? Ba't ako magsiselos? Bakit? Wala namang something sa amin ni Sir Macho ah. At for your information, binasted ko siya. Kaya kahit sinong landiin niya, wala akong pakialam. Wala akong paki. Wala daw. Wala talaga. Wala talaga. Kitang-kita ko eh. Ay! Tumaura!
Drew and Ikit. I think we have our winners. Congratulations, Mr. Andrew Smith and of course, Bibi Marikit. Hey, Ikit. You really deserve it, alright? I mean, ikaw talaga yung pinakamaganda tonight. Alam mo, ikaw din ang pinakagwapo dito. Sigurado ako maraming magkakagusto sa mga babae. Kasama ka ba doon? Don't they look good together? Baka kaya binasted ka ni Ikit? Kasi type niya talaga si Drew. Alright, come on. Let's get off stage. It's their moment. Wow, sana all pinagsisilbihan. Try mo to. Parang masarap to. Gusto mo ba yung back massage na ginagawa ko sa'yo like before? Bakit, Soraya, may inaantay ka bang gustong mapanood? Dinala nila tayo sa impyerno. Kaya alam na natin ang galawan ng mga demonyong kagaya nila. Alam na natin kung paano sila pababagsakin. Andito nga po pala ako sa office ni Miss May. Ano, gusto niyo po ba mag-hi? Sige, sige. Sige po. Miss May, okay lang po ba? Sige. Wait lang po. Apo.